Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pamela Canedo at tutuloy ko lang po yung report na patungkol po sa kaligirang pangkasaysayan ng soap opera. So let's start po. Mas nakikilala ang telenovela ng maging matunog at inaantabayanan ng mga manonood ang Marimar mula sa Maria Trilogy. Ang una ay Maria Mercedes na kalaunan ay pinalabas sa ABS-CBN noong 1996 at Rosalinda noong 2000. Mariala del Barrio na ipinalabas sa RP9 and 9 noong taong 1996 na pinagbibidahan ng Mexican superstar na si Talia. Dahil sa kasikatan ng Mexican telenovela ay nagsipagsunuran na rin ang ibang networks na nagpalabas ng ganito. ABC5 o TV5 na ngayon, Morena Clara at Aguecetas de Color de Rosa sa GMA naman po. Kung makikita nyo po, yan po yun. Yung Marimar, Maria Mercedes, at saka yung Rosalinda po. Next po, napalitan ang katawagan ng soap opera na telenovela sa mga panahong ito. Sunod-sunod na mga Latin American novela ang ipinalabas sa Pilipinas at pinalalabas sa umaga, hapon hanggang gabi. Gumawa ng tatak ang ABS-CBN nang inilunsad nila ang kanilang unang teleserye na Pangako Sa'yo. Nakilala ang mga karakter nila na si Angelo Buenavistas na pinagbibidahan po ni Jericho Rosales at Ina Macaspac na pinagbibidahan naman po ni Christine Hermosa. Gayun din ang tarayan ng mga karakter ni na Claudia Buenavista na pinagbibidahan naman po ni Jean Garcia at Amor Powers naman po ni Yula Valdez. Sinundan ito ng sikat na teleserye na Kay Tagal Kong Hinintay na pinagbidahan ni John Lloyd Cruz, Bea Alonzo, Lorna Tolentino, Jean Garcia, Edo Manzano at Jan Estrada. Taong 2010 na ginamit ng GMA ang teledrama bilang pagkakakilanlan sa kanilang mga dramang pan-television at drama series naman sa TV5. Kung bibigyang kahulugan ng teleserye or teledrama, ito ay mula sa salitang tele na ibig sabihin ay television at serye sa salitang Tagalog ng series at drama. Para sa salitang drama, ito ang maaaring mauri sa iba't ibang anyo at genre. Anumang katawagan ng mga ito ay mga dramang palabas sa telebisyon na nag-uugat sa soap opera. Ang mga kwento nito ay makabagdamdamin na umiikot sa pag-ibig at drama sa pamilya na sumusubaybay sa panlasa ng mga manonood. Ang RPN9 ang nagpalabas ng Asian novela noong dekada 80. Ipinalabas ito sa umaga tuwing Sabado ngunit hindi nakadub sa Filipino. Ang mga Chinese series ang pinalabas noon hanggang ipinalabas nila ang Ocean ng bansang Japan noong 1991.